mabilis na mahanap si Moira ay naghihiwalay sila, RJ at ang mga kasamahan, at nakiusap pa si RJ sa mga Pilipino sa Japan na ipagbigay alam sa kanya sa pamamagitan sa pagtawag sa iniwanan niyang telephone number kapag makita nila itong si Moira. Habang si Zoe naman ay nagdahilan na masama ang pakiramdam kaya hindi sumama. Iyon pala ay nakausap ang totoong ama na si Doc Carlos na wala si Moira sa Mount Fuji area kundi doon sa Nagoya, Japan, na kung saan nandoon rin sila RJ, Annalyn, Lynette at Doc Lyndon at Zoe nag-i-stay. At sa pag-aantay ni Zoe sa tawag ng mami niya ay sa wakas tumawag rin ito at ipinagmamayabang ni Moira na gusto ni Moira ang lugar ng Japan. Pero nagulat si Moira na sinabi ni Zoe na nasa Japan rin itong si Zoe at nagkukunwaring tutulong sa daddy niya RJ upang hanapin at mahuli ang kanyang mami Moira. Sinabi ni Moira sa kay Zoe na magkita sila kinabukasan at i-text nito ang address. Kaya kinabukasan habang nasa labas sila Zoe, Annalyn at RJ ay sinend nga ni Moira ang address. Agad namang nagpaalam si Zoe na mag-CR. Iyon pala ay makipagkita ito sa kay mami niya Moira na todo disguise na rin. At sa pag-uusap ng mag-ina ay gustong isama ni Moira si Zoe papalayo at mag-ibang identity para sa panibagong buhay. Pero mukhang ayaw pumayag ni Zoe at natigil ang pag-uusap nila nang nakita nila na papalapit sa kanila si Annalyn. Mapapayag kaya ni Moira si Zoe na talikuran ang career nito sa Pilipinas at magpakalayo-layo gamit ang ibang identity? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.